Basahin ko lang yung 66, mabilis na lang. Abalos, Adonis, Amad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bondok, Bong Revilla. Sa 183 na senatorial aspirants na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, 66 sa mga ito ang inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na kwalipikadong maging kandidato sa eleksyon batay sa rekomendasyon ng kanilang law department. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tiyak na silang mapapasama sa iimprentang balota. Liban na lamang kung may naghain sa kanila na ibang petisyon tulad ng disqualification o cancellation of Certificate of Candidacy o COC. 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local elections para sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan ng COMELEC ay ang senatorial bid ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Bagamat may kinakaharap na kaso sa korte si Kibuloy, wala pa naman kasing pinal na hatol sa kanya, kaya naman maaari pa rin itong tumakbo. Kabilang din sa batayan nila ng pagsala sa mga tumakbo ang political background at pati ang mga impormasyong inilagay sa COC. Bukod kay Kibuloy, pasok din sa listahan si dating DILG Secretary Benhur Abalos, dating Senador Bam Aquino, Jimmy Bondok, Senator Bong Revilla, Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro, Calyode de Guzman, Senator Ronald De La Rosa, dating Senador Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Doc Willie Ong, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Francis Pangilinan, Ariel Querubin, Willie Revillame, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dating Senate President Vicente Soto III, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Camille Villar at iba pa. Samantala, ang 117 na hindi kasama sa naaprobahan ay endorso sa dalawang dibisyon ng COMELEC. Padadalhan ng summons ang mga ito para pasagutin kung bakit hindi sila dapat ideklarang nuisance candidates o panggulo lamang sa eleksyon. Sakaling mapatunayan na hindi sila nuisance, ay daragdag sila sa inisyal na listahan ng mga valid na kandidato. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Target ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay marisolba sa unbanked level sa buwan ng Nobyembre. Pagkatapos ito, ang pwede na lang puntahan ng mga respondent ay ang Korte Suprema para masagip ang kanilang kandidatura. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.